Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, mga kapuso. 5:36 na ho ng umaga. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Eto na, agad na nating ihatid ang sitwasyon sa mga lansangan sa mga oras na ito. Nasa Caloocan City, si Luisito Santos, LA. Kumusta? Lalo-talo na yung mga lugar na sinasabing merong transport strike ngayong umagang ito dyan. LA? Yes, good morning, Orly. Sa ngayon, maluwag pa naman yung daloy ng trapiko. Mula yun dito sa kahabaan ng EDSA na binaybay natin mula sa Quezon City, patungo dito sa area ng Caloocan City. Pasado na 5 ng umaga ng baybay natin yung EDSA North Avenue kung saan maluwag naman at halos wala namang build-up na mga sasakyan ang nadaan natin. Magmula yan North Avenue hanggang makarating ng Congressional Avenue at Balintawak. Pagdagpas mo naman ng EDSA Cloverleaf o yung pagsapit mo na ng EDSA Bagong Baryo na sakop ng Caloocan City, alas pares din, maluwag din ang daloy ng trapiko hanggang makarating ka ng Monumento Circle, dito pa rin yan sa area ng Caloocan City. Samantala, Orly, ilang oras nga bago itong nakakasang tigil pasada ng grupong Piston ay naabutan natin dito sa may area ng EDSA Monumento yung ilang mga jeepney driver na may biyaheng MCU Rotonda Pasay na pumapasada pa rin. Sa panayam ng Super Radio DZBB, isa sa mga tsuper na si Patricio Espeña, kanya sinabi na lalahok at makikisa siya sa tigil pasada ngayong araw. Pero bago raw yan ay papasada muna daw siya ngayong umaga para kahit papano ay meron siyang maiuwing pera sa kanyang pamilya na kanila namang gagamitin sa gastusin bago makilahok sa isasagawa nilang programa ngayong araw. Samantala, naabutan din naman natin dito rin sa may area ng EDSA Monumento ang tsuper na si Severino Ramos na inihahanda naman yung kanilang babauning pagkain na kanilang pagsasalusuluan ng mga kapwa-tsuper na lalahok sa transport strike mamaya. Kabilang doon sa mga inihanda niya mga pagkain ay yung kamatis, tuyo at yung paglalap, hindi raw sila magdadala ng plato. Sa halip, yung dahon ng saging, doon daw sila kakain mamaya at yun daw yung kanilang kakainin sa kasagsagan nga ng kanilang pakikisa at kanilang isasagawang programa. Dito po yan sa may area ng Monumento Circle sa Caloocan City. Samantala, sa mga oras na to, Kuya Orly, tuloy-tuloy pa rin. Makita mo sa akin, Likuran, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasada ng mga pampaserong jeepney dito. At kasabay naman yan, nakahanda rin naman ng PNP na umalalay nga pa at pagbigay rin ng seguridad. Sa anumang ikakasang mga programa ngayong araw, makita mo dito sa akin, Likuran, ay nagkalat na itong mga mobile ng Caloocan City Police at may mga nakapwesto na rin mga personnel mula sa Caloocan City Police Station. Bagamat marami pang mga bumabiyahe siguro ng mga pampasero jeepney, may nakikita ka na ba dyan na maaaring gamitin para sa libreng sakay sakali may mga may stranded na pasahero ngayong umagang ito, LA? Sa ngayon, wala tayong nakikitang gano'n kasi tuloy-tuloy din yung operational Dahil dito sa area ng tatlong klase kasi ng mode of transport meron dito sa Monumento Circle. Unang-una, itong yung LRT1 na Monumento Station. Pangalawa, nandito rin yung pinakadulong istasyon naman ng EDSA Busway. At ngayon kasi kung makikita mo, normal pa rin naman yung sitwasyon dito yung Orly. At wala pa naman tayo nakikita dito ng anumang mga sasakyan na maaaring magbigay ng alok o maaaring mag-alok ng libreng sakay. Dahil sa ngayon, ay bumibiyahe pa naman ang halos karamihan ng mga pampaserong jeepney sa monumento sa Caloocan City. At siguro naman magiging maayos ang pagkilos dyan. Hindi tulad ng mga nakaramang mga panahon na may nangaharang at mayroong nananakot sa ilang mga jeepney driver na gustong bumiyahe at hindi sumama sa protesta. Sana wala kasi kita mo yung mga nakaporma sa likod mo, naka-alerto Luisito. Alam mo, kanina may nakausap ako dito kasi dalawang grupo to sa miyembro ng Piston at saka grupong Manibela. Yung isang mga nakausap natin, pag sinasabi nila sila ay grupo ng Manibela, sinasabi nila na sila daw ay hindi sasama. Dahil sa panayam din natin na kay Ginoong Marbal Buena, sinabi nila na hindi raw sila lalahok dito. Pero doon sa ibang driver na miyembro ng Manibela na hindi na natin papangalanan, sinasabi nila na kung ano panawagan ng mga kapwa-tsuper na pumapasada dito sa monumento, makikiisa sila. Samantala, yung mga grupo naman ng mga Piston, yung isa nga nakausap natin doon, sabi niya, kung ano ang panawagan ng kanilang grupo, makikiisa sila. Dahil kung ano naman yung panawagan nila, yun din naman yung kanilang nais na mangyari. Kasi yung sa panayam natin dito kay Ginoong Ramos, ang kanyang binabanggit dito, ang panawagan nila ay siyempre, bukod doon sa karaniwan na ibaba yung presyo ng mga petrolyo at itaas yung pamasahe, ang kanyang panawagan
ay ibaba naman daw yung kanilang boundary para kahit paano makasabay nga daw doon sa tumataas na presyo po ng mga produktong petrolyo. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Dapat, totoo. Super Radio DZBB. Bantay Biyahe.